Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Naghihingalo na yung tao, pagbibintangan mo ang naginate, lang de bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyong napanood ay yung suspendido na ang agency. Workers, we have Ms. Visita Sermonia. From the Blas Oplet Policy Center and Training Institute, we have Ms. Shaira Nicole Sailon. From the Philippine Association of Service Exporter Incorporated, we have Ms. Raquel Espina Basero. From the Association of Service Contractors of the Philippines, we have Mr. Roel Martin. And from the Overseas Placement Associations of the Philippines, we have Ms. Alicia De Bulgado. That will be all for now, sir. Thank you, Committee Secretary. Good morning, everyone. First of all, thank you for joining us to the important matter of adopting proper and more responsive monitoring measures for OFWs abroad. Later on, we will also conduct a briefing with pertinent agencies regarding the pending cases and complaints on illegal recruitment. Exactly 1.5 years ago, since our kababayan, OFW Julie B. Ranara, met her tragic fate in Kuwait. Here we are again, faced with the sad news on the deaths of Jeline Arguzon and Riolin Saison, who were both deployed in Saudi Arabia. July 24, 2024, nung humingi po ng tulong sa aking tanggapan ang asawa ni Jeline Arguzon na si Mr. Jeriel Amatorio, naghinagpis na malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang sinabi lang sa kanila na cause of death ay unknown at walang malinaw na pahayag ang Insana Agency kung bakit ganito ang sinapit ng kanyang asawa. Si Jeline ay na-deploy sa Jeddah bilang isang household worker noong June 16, 2024. Again, let me repeat it. June 16, 2024. Simula noong June 27, 2024, few days later, hindi na nakausap ng kanyang asawa si Jeline hanggang sa natanggap nilang masakap na balita na natagpuang patay si Jeneline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Samantalang humingi ng tulong si Alberto Saison upang mabigyan linaw ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa na si Riolin Saison sa Saudi, July 15, 2024. Sa kanya at sinabing naninikip ang kanyang dibdib. Kinabukasan, July 16, 2024, nabalitaan na lang lumanaw na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang ikinamatay ni Riolin. Ang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ito, ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinarti lamang ikaw o nag-iinarti lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Naghihingalo na yung tao, pagbibintangan mo nag-iinarti lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Panurin po natin ang kanilang mga complaints. Nasabi niyo na po sa inyo ang dahilan kung bakit ano pong ikinamatay? Yung nga po, sir, dito po na masabi sa amin kung ano po ang dahilan. Tinatanong po namin, tapos nag-iipo kami ng picture po na wala po silang upasa. Nag-report po kami sa agent niya. Wala po silang ginawang aksyon. Actually, sir, wala po pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit po? Bakit hindi po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Wala po pong binibigay kasing certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpamatay daw po yung kapatid ko. Kailan niyo po nalaman na may nangyari na pala kay Mrs.? Nalaman ko po yung July 16 po ng alas 6 ng umaga po sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niya na ho ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate niya is natural death, pero ang ano niya po kasi masakit po yung likod niya, pagkadulas niya po yun. Sir Delberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gaano katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunan at masakit ang likod? Bali na beses na po siya nag-report sa agency po doon sa Saudi, hindi po siya pinapansin, nasabi daw po nag-iinarte po siya. Yun po, nung pagtawag po sa akin nung July 15 po, hirap na po talaga siyang huminga, tsaka naghahabol na po talaga siya ng hininga yun, masakit na daw po talaga yung likod niya, halos hindi na po siya makausap ng maganda. Malala na makausap niyo si Mrs. Opo, malala na po talaga po. Ito yung
paulit-ulit na problema, sistema, na I would like to find a solution. Kung meron mang Consuelo de Bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyong napanood, ay yung suspendido na ang agency. Suspendido. Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now, or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsasarang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the people who will be running the agency are the same people na naging pabaya. At paulit-ulit na lang yung cycle. Admin cases that will be filed. And the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya naging pabaya. Matapos niya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Diba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasim batas na yan. At meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi, rin at the same time, dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na huwag na natin hintayin na may makulong. Sana huwag nang dumating sa ganung punto. Dapat preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila on a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailangang manual. Tinatawagan yung OFW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc. etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, paggamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso. Eh di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan pa rin yung kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalo bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang, hindi sa kanilang masayang pagbabalik, kundi sa kanilang mga bangkay. Napakalungkot at napakabigat isipin. Parang deja vu lang. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our OFWs abroad. Among others, we recommended the following. Number one, that the DMW and OWA should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our OFWs. Number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers, and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayo mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy,
katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance, ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Kawawa naman ang ating OFW. Dapat nahulin sa screening, so huwag na natin i-deploy doon yung ating OFW. Matapos lumabas yung result na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening. Sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any capacity to pay, and to provide a safe environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. O yung ating OFW huluhan dahil hindi nasweldohan. Number 4, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, sineseminar din. Tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW para malaman natin mga OFW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers. Para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo, nang sa gayon magkakaroon ng mutual understanding. Kasi meron mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw yung ating mga OFWs. Eh yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw ay narinig ng amo mo kumanta, babatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung nagsema na yung amo na pag kumakanta, wala naman, hindi naman nakabala sa trabaho sa oras, let it be. Number 5, that sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of OFWs within a given territory. And number 6, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis, but on a monthly basis, just like what I said earlier. Apart from these recommendations, we have a tedious process of requiring from our OFWs and agencies several documents before they can be deployed. Tapos, meron tayong contract verification. Ito pang isang problema itong contract verification. Dami ko natatanggap na reklamo. Isang OFW na gusto na umuwi ng Pilipinas, after ng kanyang contract, uwing-uwi na siya. Pero, dadaan muna sa butas ng karayom dahil sa contract verification ito. Magpapa-appointment siya sa embahada natin, kung saan man, government agency, para mabigyan siya ng tinatawag nating contract verification. Mag-intay siya ng linggo o ilang linggo. Pagdating niya doon, pipila siya, mag-antay siya ng ilang oras sa pila. May seminars, medical exams at kung ano pang proseso bago ma-issue ang OEC. Despite these supposed safeguards, bakit ganito pa rin ang mga nangyayari? Ano pa ang ating pagkukulang at saan tayo nagkukulang? That's why we are here to discuss this. A year after Anara, bagamat wala pa rin malinaw na report kung ano talaga ang circumstances of death ni na Jolene, Jeline, and Riolene, I called this committee hearing today precisely to know from the DMW and OWA the urgent steps that we should adopt ASAP to prevent these tragic incidents. As of today, there are 121,503 Filipino workers deployed in Jeddah. Paano natin mapoproteksyonan ang bawat isa sa kanila? That's the big question. How do we monitor and promptly address their needs in cases of abuse, accidents, health emergencies, or in the event of war? Paano tayo magbibig sa klolo para maiwasan na sila ay uwing bangkay? I understand that we have a bilateral labor agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. Pero nakasaad ba doon kung paano natin mamonitor ng maigi ang kalagayan ng ating mga kababayan? While we laud the efforts of the Saudi government to finally settling the claims for workers who were previously retrenched by Saudi construction firms who went bankrupt, we must likewise ensure that the Saudi government provides continued protection for our workers.
Kailangan meron din silang commitment na walang namamatay sa ating mga kababayan na nagsasakripisyo sa kanilang bansa. Our terms should be respected and upheld. And if these are violators to such agreements, if there are violators to such agreement, they must be penalized and held accountable in accordance with existing international covenants and laws. Maraming salamat. Now, first things first, pag-usapan po natin itong pagkamatay ni Jeline Arguzon. Nasaan yung agency ni Jeline? Good morning po, Your Honor. Ma'am, ano po yung inyong panig? Ano po masasabi nyo na kayo po ay binibintangan ng kapabayaan? And ako po mismo ang isa doon. Yung kamag-anak, narinig mo naman sa video, nagsalita. Napabaya kayo. Go ahead po. Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa UMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. May mga messages po kami at conversation. Noon pong the day na nagreklamo po si Ma'am Winnie po, nung nagpunta po sa office, may mga prior na po kaming, nauna na po kaming nakapag-message sa FRA at saka po sa amo ni Ma'am Jeline. Kasi po, meron po kaming page po, like Facebook, mga social media platforms, may nag-message po sa amin doon na stranger. That was July 1 po. July 1 at 3 a.m. po, i-message na po agad namin si employer. At the same time, nung hindi po nagre-reply si employer, i-message po namin si FRA, kinulit po namin ang kinulit. Ang reklamo po ni Ma'am Joanne Katipon is hindi po nila makontak si Ma'am Jeline. And then, July 2 po, nag-message po si Sir, yung asawa po ni Ma'am Jeline, si Sir Jeriel, ang sabi po niya, loss of communication. Wala po siyang binanggit na minamaltrato o sinasaktan si Ma'am Jeline, loss of communication po. Agad-agad din po, nag-reply po kami sa kanya, sinabi po namin na ipapalo up po namin sa employer. May mga messages po kami, Sir, Your Honor, doon sa employer at saka po doon sa FRA. Oh, stop right there. So, hindi nyo makontak yung ating worker. So therefore, next step is to contact the employer. And you said you did. Anong klase communication? Is this text, tawag, chat, Viber? Your Honor, chat po. Ito po yung messages po. Bakit chat? Bakit hindi video call? Your Honor, kasi meron din po kaming voice call, hindi po siya sumasagot. Di ba nag-chat kayo sa kanya, tapos Opo. sinasagot ka ng employer? Did you get an answer? Hindi po siya sumagot, kaya po tinawagan po namin ng tinawagan. Nung hindi po siya sumagot, ang ginawa ko po, tinawagan ko po si FRA. Okay. So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer, dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. So tinawag yung FRA. Opo. Yes po, Your Honor. So ilang araw yung from the time na tinatawagan nyo itong worker natin at saka yung employer up to the time na tinawagan nyo ng FRA? Same day po, Your Honor. Nandito po sa Okay, text same day. messages. Ano po yung naging takbo ng communication ninyo with the FRA, Foreign Recruitment Agency? Your Honor, ang sabi po ni FRA, ibabalik daw po si Ma'am Jeline. Babalik saan? Sa agency daw po. Okay, and? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yon kasi sabi po niya, don't worry, she's fine. Okay, what made that FRA say that she is fine? Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niyo nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, she's fine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, ututo kayo. Kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot. At she's fine. Doon pa lang dapat meron ka ng, kumbaga, red, ano yun? Alarm. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO natin. Di ba? Makipag-ugnayan kayo sa DMW, sa OWA. Meron po ba tayong kasi dito kayo, di ba, local? O mga sir, mga ma'am, patulong naman. Meron kami isang working, hindi namin makontak. Baka pwedeng tawagan niyo yung Saudi authorities na kumustahin, papuntahin sa police. Did you do that? Or you did not?
Hindi po, Your Honor. Ang kinulit po namin si FRA. Kaya nga po, kasi yung FRA, 99.999%, siyempre, mas kakampihan niya yung mga kalahi nila. Di ba? Taga Saudi din niya. But in some cases, ang nagpapatakbo niya, mga Pilipino din. So, kung hindi mo na makontak yung employer at yung OFW, huwag kang umasa sa FRA. Maalarma ka na. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin, naagapan na pa sana yung pagkamatay nating worker. Dito nakita ko, maliwanag ka pa ba yan? Although, okay, sabihin na natin, for the sake of argument, totoo mga sinasabi mo, kasi may mga dokumento ka pa, papakita, record. You did your best, sabi pa ng kanta, but your best wasn't good enough. Na para maaga. Sige po, ma'am. So, what happened after na sabi ng FRA ibabalik, komportable na po kayo? Kinulit ko pa rin po sila ng kinulit. Sabi ko po, kailangan nilang puntahan doon si worker, kuhain na. Tapos po, ang sabi po ni FRA, yun nga daw po, ibabalik po. Tapos po, nakampante na po ako nung sinabi pong ibabalik. Kasi papunta na daw po si employer doon sa bahay para po sunduin si worker. Okay. And when was this? What date? That was July 18 po. July 18. Opo. June 16, na-deploy. And then sometime, first week of July, hindi na makontak. So, kayo ay gumawa ng effort para mag-communicate sa employer sa worker. Anong date? July 1 po. July 1? Opo. Yun po yung nakareceive kami ng message through stranger kay Miss Joanna Katipon po. Anong sabi po ng stranger? Sabi po niya, hindi po nag-online si Ma'am Jeline. So, July 1, ma'am, anong pangalan niyo po ulit? Please identify yourself. Leonis Falcone po. Leonis, Ma'am Leonis. July 1 up to July, you have 18 days before her death, July 19. Now, it could have been avoided. You have 18 days. That's more than 2 weeks. Diba? So, noong July 18, saka talaga kayo nagbuhos ng effort niyo para alamin kung ano talagang status, and then the following day, patay na yung ating OFWs. Dito po meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda-duda na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makontak. You see? So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng motion para ma-lift ang yung suspension? You're planning to do that, right? Yes po, Tama? Your Honor. At inaasahan mo na balang araw, siguro a few days, I would like to recognize the presence of, thank you, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Senator Bato. So, yan sinabi ko kanina, your application na para ma-lift ang yung suspension may be granted. And, again, mangyari ulit itong kapabayaan. Yun eh. Dapat may maparusahan. Namultahan ka ba? Dahil dito, wala no? Piso, multang piso dahil dito sa kapabayan. May multa? Wala, suspension na po. Eh di, hindi ka nasaktan, walang multa ni 5 duling, and then there's that big possibility na malilift yung suspension. Happy days. Again, para sa inyo. Yun yung sinasabi ko, DMW. Anyway, kami dito sa Senado, we will pass legislation na hindi na mangyari yan. So, kailan po kayo magbubukas ulit? Huwag niyo po tingnan ng DMW. Okay, tumingin doon. Saan kayo tumingin? Parang humingi ka ng approval sa kanila. Na under oath, ano ba to? Under oath? Ay, gawin natin muna. Sorry. May I request the agencies and Ms. Winnie and Mr. Benedict and company to please stand for the swearing of oath. No, tayo lang po tayo po. Pati rin po yung mga iba pong OFW complainants po. And Ms. Jocelyn Nanes, please. And Ms. Winnie Joy, please. Do you swear to tell the truth? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. You may sit down. Thank you, Committee Secretary.
Now, Ma'am Lanice, so kailan kayo magbubukas ulit? Kailan malilift yung inyong suspension? Meron ba kayong nakuwang notice from DMW na we will lift your suspension? Don't worry. No worries. It will be lifted. Chill ka lang muna dyan. May ganun ba? Wala po, Your Honor. So kailan kayo magbubukas? Yung tansya mo lang. Hindi ko pa po masabi, Your Honor. Pero may pag-asa, malaking pag-asa magbubukas ka ulit, tama? Anyway, I know you can't answer it because nahiya ka. Ako na mismo sasagot. Malaking posibilidad na ikaw ay magbubukas muli. At kung hindi ka man magbubukas, o kung ikaw man ay kansilado na yung license, magbubukas ka ng panibagong agency using a different name. At syempre, ikaw pa rin nasa likod. Yun po yun eh. Now, I'd like to acknowledge Jeline's husband. Online na.